ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, nagsimula sa simpleng cafe on wheels, ngayon viral ang isang coffee shop na ito sa Quezon City dahil sa kakaiba nilang tema na swak sa panlasa ng mga netizen. Hindi kasi gaya ng kadalasang minimalist setup ang disenyo ng kanilang shop, hango sa isang hardware store. Silipin ang usap-usapan ngayong Resonate Coffee sa report ni Millie Borja. Nakagawian na ng ilang Pinoy na simula ng kanilang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng kape. Mainit man o may yelo, 3-in-1 man o ground beans. Pero para sa ilan, hindi lang ito inumin, kundi isang karanasan. Mula sa proseso ng paggawa, sa lasa at personalization, hanggang sa benepisyo at aspetong panlipunan. Dahil nga rito, pumangalawa na ang Pilipinas sa pinakamalaking consumer ng kape sa Asia. At sa nagdaang mga taon, biglang dumami ang mga coffee shop sa bansa. Lahat may sariling twist sa menu at design para maiba sa karamihan. At isa nga sa mga pinag-uusapan ngayon sa social media, ang Resonate Coffee. Isang cafe na hindi sumabay sa minimalist aesthetic. Sa halip, hardware store ang konsepto nito. Sa katunayan, meron na itong dalawang branch. Isa sa Bayan-Bayanan Avenue, Marikina City at isa pa sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Pero paano nga ba sila nagsimula at nabuo ang konsepto? Mula sa isang simpleng cafe on wheels sa isang parking lot sa Marikina, ni-renovate nila ang kanilang espasyo sa Katipunan. At nang makita ang mga gamit ng construction worker, dito na sila nagka-ideya na bakit hindi kaya nila gawing hardware-themed ang naturang coffee shop. Naglagay sila ng mga detalye para mas lalong ma-achieve ang nais na tema, kasama ang tulong ng kanilang mga architect upang gawing mas kaaya-aya sa mga customer ang vibe. Ayon sa co-owner nitong si Wilbert Morada, sinimulan nila ang Resonate Coffee noong 2020 sa pamamagitan ng pagbebenta ng cold brew online habang naninirahan sa San Mateo, Rizal. Pagsapit ng 2021, lumipat sila sa Marikina at binuksan ang kanilang unang physical store noong 2022. Bago ito, ang Resonate ay isang cafe on wheels, isang mobile coffee shop gamit ang bisikleta, kotse o truck bilang stall. Dahil sa patuloy na tagumpay, nakakuha sila ng commercial space sa Marikina at binuksan naman ang Katipunan branch noong 2024. Di tulad ng Marikina branch na inumin lang ang binibenta, sa Katipunan, mayroon ng pagkain tulad ng pasta at sandwiches. At paglilinaw ni Morada, kahit hardware team, hindi talaga nagbebenta ng mga hardware supply ang Resonate Coffee. Para lamang ito sa design ng cafe. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, marami ang natuwa sa viral na larawan ng pusa na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko habang nasa kalagitnaan ito ng kanyang trabaho. Ang pusa kasi tila payapa pang natutulog habang nagkukumpuni ng sasakyan ng kanyang fur dad. Ang pasilip sa buong kwento ng Meow Mekaniko na ito, panoorin sa report ni Rose Babiera. Mayroong dalawang personalidad na nangingibabaw sa mga pusa. Iyong mataray na hindi kadalasan namamansin ng kahit na sino, maliban na lang kung papakainin mo ito. O iyong malambing na active at mahilig makipaglaro. At sa dalawang ito, ang viral na pusa na binansagang mechanic cat, aba, talagang nasa ilalim ng certified clingy cat. Sa isang litrato kasi na kumalat sa social media na ibinahagi ni Glenn Angeles, kita ang isang orange cat na tila ayaw humiwalay sa kanyang amo na isang mekaniko. Habang nakahiga ito sa sahig at nagkukumpuni ng sasakyan, ang pusa nakapalupot pa ang kamay sa braso ng amo na para bang ayaw niya itong maiwan siya.
Tila nahanapan nito ang kanyang tulog dahil habang abala ang kanyang fur dad, ay nakapikit na ito na para bang malalim na ang tulog at hindi na pwedeng maistorbo. Ang mechanicat na ito, talaga namang kinaaliwan ng mga netizen na nagkomento ng mga litrato ng kani-kanilang fur babies na natutulog din sa kani-kanilang mga tabi. Ang uploader na si Glenn, pabiru pang humirit kung paano naman daw magagawa ang kanyang sasakyan kung ayaw lubayan ng pusa ang kanyang amo. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, hindi pa nga tayo nakaka-move on sa nauusong linya sa social media na sobrang Latina, may bago na namang patok online. Nahuli kasi ng food vlogger at ina ng aktor na si Miguel Tan Felix na si Mommy Grace ang kiliti ng netizens dahil sa kanyang kakaibang tagline. Okay rin ba sa inyo ang sikat na linya na yan ni Mommy Grace? Malalaman natin sa trending report ni Dustin Bayog. Okay na to. 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 Sinong hindi maaaliw sa linyang ito ng food vlogger at mami ng aktor na si Miguel Tan Felix na si Mommy Grace Tan Felix? Hindi kasi nawawala ang linyang ito sa kada cooking episode ni Mommy Grace, bukod sa pagpapatakam nito sa netizens na kanyang mga nilulutong pagkain. Ang short line na ito ay hindi nakaligtas sa malikot at funny minds ng mga netizens. Ginawan kasi ng iba't ibang parody videos ang okay na to ni Mommy Grace. Tulad na lamang ito na kahit heartbroken ka, pero fan ka naman ni Mommy Grace. Okay na to? Tara na. Habang tila ina-apply sa pagkain ng kaunti, ang peg ng isang content creator na ito. Okay na to. Giniling. Okay na rin to. Okay na to. At hugot naman ng isang employee na ito ay tila magtrabaho na nanaayon sa sahod. Okay na to. Pati ang senador na si Risa Hontiveros ay nakisakay na rin sa trend. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Ang TikTok account ni Mommy Grace ay umabot na sa 1.2 million likes na mahigit 100,000 followers habang 2.7 million naman siya sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating sunod na istorya, pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang isang di patukoy na sospek sa brutal na pag-atake sa isang aso sa Negros Occidental. Ang walang kamuwang-muwang na fur baby na si TikTok nagtamo ng mga sugat matapos paulanan ng Indian target. Ang mga detalye, panoorin sa trending report ni Arnold Herrera. Isang makadurog pusong anunsyo mula sa isang animal non-profit organization ang mabilis na pumukaw sa atensyon ng publiko. Sa post ng Back Project PH, makikitang kalunos-lunos na sitwasyon ang sinapit ng aso na si TikTok matapos itong panain ng 5 beses gamit ang Indian target sa Negros Occidental. Nakabaon pa sa katawan ni TikTok ang matatalim na bala ng saklolohan nito ng welfare group. Ayon pa dito, hindi raw nakatakas ang fur baby dahil sa alambre na mahigpit na nakapulupot sa leeg nito na kinailangan pang gamitan ng plais para lang maialis. Malaki naman ang pasasalamat nila sa isang doktor na bukas palad na tumulong para makahanap ng blood donor para sa aso. Samantala, kinondena ni Murcia Municipal Mayor Jerry Rojas ang brutal na pangmamaltrato sa inosenteng hayop bilang isa anyang sagad sa butong kalupitan at kaduwagan. Nag-alok naman ito ng reward money na 10,000 pesos para sa anumang impormasyong makapagtuturo sa di pa kilalang suspect. Sa pinakahuling update ng grupo, naging matagumpay nila ang operasyon ni TikTok at nakatanggap na rin ng anti-tetanus, anti-inflammatory at pain relief medications. Kasalukuyan din daw itong sumasailalim sa laser therapy para sa agarang paggaling ng mga natamo nitong sugat. Dagsa naman ang suporta at dasal ng mga netizen para sa agarang pagpapagaling ni TikTok at pagkamit ng hustisya para dito.
Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, fake seizure. Yan ang ginawang estratehiya ng tatlong magnanakaw na ito sa Colorado sa Amerika para makapagnakaw ng 2 American Bulldog puppies. Nang makuha kasi nito ang atensyon ng may-ari, dito na hinablot at sabay itinakbo papalabas ng pet store ang mga aso. Ang buong pangyayari, panoorin sa trending report ni James Galange. Dalawang American Bulldog puppies ang estratehikong ninakaw ng 3 suspect sa isang pet store sa Arapahoe County, Colorado sa Amerika. Yan ay matapos pekiin ng isang suspect na nagkunwaring may seizure para lamang malibang at makuha ang atensyon ng may-ari habang pasimple ng pinupusit ng isa nitong kasamahan na nakawi ng mga naturang aso. Nagkakahalaga naman ang bawat isang aso ng $4,299 o kutumbas ng halos 250,000 pesos. Samantala, ilang oras lamang ang lumipas matapos ang insidente, agad ding naibalik ang isa sa mga ninakaw na puppy matapos itawag ng isang concerned citizen nang mapansing kamukha ng nabili nitong fur baby mula sa isang street vendor. Ayon sa nagbalik, nakita nitong naturang puppy na nabili nito sa North Denver, higit 1 kilometro lamang ang layo mula sa naturang pet shop. Dagdag pa niya, nabili niya ito sa halagang $1,500 o katumbas lamang na mahigit 86,000 pesos. Mas mababa kumpara sa original price nito. Plano naman magbigay ng reward ang mga may-ari ng pet shop sa nagbalik habang patuloy pa rin na pinaghahanap ng mga otoridad ang mga suspect sa pagnanakaw. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, bago matapos ang Love Month, 2 couple ang nagpalitan ng matamis na I do. Ang isa nanggaling sa mundo ng sports, habang ang isa namang lovebirds mula naman sa showbiz. Ang kilig moments, silipin sa report na ito. Ikinasal na ang volleyball star na si Michelle Gumabaw sa kanyang longtime boyfriend at strength and conditioning coach ng PBA na si Aldo Panlilio. Ang dalawa nagpalitan ng matamis na I do sa National Shrine of the Sacred Heart sa Makati. Siyempre, present sa hashtag #MGSaysAldoWedding ang Creamline Cool Smashers teammates ni Michelle gaya ni na Alyssa Valdez, Gemma Galanza, Ella De Jesus at Pau Soriano. Kung matatandaan, kasabay ng kanilang 8th anniversary bilang magkasintahan August last year nang inanunsyo ng athlete beauty queen na engaged na siya sa PBA coach. Samantala, sa mundo naman ng showbiz, isang couple rin ang nag-isang dibdib. Heto naman ang hashtag Kate Said Yes o ang Gomburza star na si Cedric Juan at aktres na si Kate Alejandrino. Naselyuhan ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ng isang intimate garden wedding ceremony. Spotted dito ang award-winning actress na si Dolly De Leon, gayon din ang couple na sina Jane Arneza at RK Bagatsing. Magunita na last February 19 lang nang ibahagi ni MMFF 2023 Best Actor Cedric Juan na nag-propose na siya sa girlfriend na si Kate. Congrats, newlyweds! Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.